A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 270 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is August 27, 2026 at yung title na ng devotion natin ay God Uses Even Our Hardship. And ngayon, yung character natin is si Nehemiah at siya nga isang leader na nanguna sa pag-rebuild ng Jerusalem. At dito sa ating scripture for today, Nehemiah chapter 2, dahil nga si Nehemiah ay siya yung taga-silbi sa inumin ng hari, so isang araw nakita siya nung hari na malungkot at sinabi nito sa kanya, "Bakit ka nalulungkot? Mukha ka namang walang sakit, parang may problema ka." Labis yung kinabahan si Nehemiah dahil nga pag hindi natuwa sa'yo yung hari, ay talagang buhay mo ang kapalit. At it should be pleasing to you kapag ikaw ay servant ng hari. And dito sa pangatlo, ay sa verse 3, sabi dito, "Pero sumagot ako sa hari, humaba po nawa ang buhay ng mahal na hari. Nalulungkot po ako dahil ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay nagiba na at ang mga pintuan nito ay nasunog." So sinabi niya yung kanyang nilalaman ng isipan niya at patungkol nga ito sa Jerusalem. At sa verse 4, tinanong siya ng hari, "Ano ang gusto mo?" Kaya si Nehemiah, bago siya magsalita, ay nanalangin siya talaga sa Diyos. Nauna pa lang ay nagpo-fasting na siya dahil nga dito sa nalaman niyang kinukutsa-kutsa yung mga tao doon sa bayan niya dahil nga sa sinapit ng bayan nila ang Jerusalem. And sa verse 8, yun nga sinabi niya lahat ng kailangan niya. Sa verse 8, pinagbigyan ng hari ang mga kahilingan ko sa kanya dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. So, binigay ng hari lahat ng pangangailangan niya because God is pleased dito kay Nehemiah. Yung favor ng Diyos nandito kay Nehemiah dahil nga si Nehemiah ay talagang tapat sa Panginoon. And dito sa ating mga katuruan, number 1, God uses us to answer our own prayer. Ginagamit tayo ng Panginoon sa sarili nating mga panalangin. Katulad ni Nehemiah, yung prayer niya ay magawa na sana yung Jerusalem. Maayos na, may saayos na muli at lingid sa kaalaman ni Nehemiah ay siya pala yung gagamitin ng Diyos para sagutin itong panalangin niya. Kaya ganun din sa atin, maging handa tayo sa ating mga panalangin dahil maaari yung mga gusto natin mangyari, gusto nating magbago, tayo mismo ang sagot doon. Tayo mismo yung gagamitin ng Diyos para mangyari yun. So, have a willing heart. And pangalawa, God uses other to answer our own prayer or our prayer. Siyempre, hindi naman magic na lang ang lahat. So, to bless you with your prayer, gumagamit din ng Diyos ng ibang tao. Kay Nehemiah, ginamit ng Diyos yung hari at yung iba pang mga government para bigyan siya na, yung hari binigyan siya ng access doon sa lahat ng bagay na kanyang kakailanganin sa journey niya at doon nga sa plano niya na mapaayos ulit yung Jerusalem. Walang hindi kayang abutin ng Diyos, tandaan natin ito. Kahit pa masamang tao pa yan, kahit pa hindi naniniwala sa Diyos yan, kayang-kayang gamitin niya ng Panginoon para sagutin tayo sa ating mga panalangin. And pangatlo, God uses even hardship to answer our prayers. Kaya dito sa Nehemiah, yung hardship sa kanya ay si Sanballat at si Tobias. Sila yung binababa talaga nila yung loob na or lakas ng loob ng mga tao sa Jerusalem. Kinukutya nila, hinahamak nila kasi nakikinabang sila dun sa paghihirap ng mga tao. But what happened to people? Kaysa ma-discourage sila, mas lalo silang nagtulong-tulong at sa ganun, naging mabilis yung pag-aayos ng Jerusalem. Kaya minsan talaga gamitin natin yung hardship in a good ways. Gawin natin advantage ito. Minsan kasi yung pressure na binibigay ng iba o ng sitwasyon, ito pa yung nagpapatibay sa atin, lalo na sa ating pananampalataya. At nagpapataas sa reliance natin sa Diyos. Mas nag-increase yung faith natin sa hardship, yung thinking na suko na, papalitan nyo ng, "Lord, I can't do it, but I know you can." Kayang-kaya yan ng Panginoon dahil nothing is out of His sovereign. And dito sa ating mga application, paano ba natin ito dapat i-apply sa ating mga buhay?
Una, be prepared to become God's answer to your own prayer. Hindi natin alam paano kumilos ang Diyos. Sometimes ikaw yung i-bless niya to answer your own prayer, like sa kaayusan ba ng family mo o yung mga kaayusan ng mga taong mahal mo sa buhay. Kaya be faithful, be fruitful in everything you do. Choose faith over emotion. Kasi ang paggamit ng Diyos minsan hindi smooth sailing, talagang may ups and down. Pero asahan mo ang Panginoon palaging kasama mo. And never abandon your prayer kung hindi mo man makuha ngayon o bukas, susunod na bukas, never stop praying. Because yung hardship, doon ka talaga lalago. God bless you now. Use it to, when God bless you now, use it to accomplish your prayer. Balikan mo yung prayer mo. Because, eto na yun eh. Ito talaga yung, ang Diyos may takdang panahon kung kailan gagawin yung mga pinapanalangin natin. And di natin alam na minsan tayo na talaga yung answered prayer. Meron nang inaabot pa ang Panginoon. And pangalawa, ask God first. At yung never natin dapat malis sa priority natin, yung pagtatanong sa Panginoon. Because He alone can touch people's heart. Yung panalangin natin, hindi yun tayo yung makakagawa. Hindi lang lahat yun magagawa natin on my own or on our own. Kaya kailangan natin ipanalangin lahat sa Diyos. Dahil siya, bahala paano i-accomplish yung mga gawain na yun, yung mission na yun through other people. Siya yung mahawak ng puso nila. Asking God first. Kasi ito yung magbe-break ng self-reliance natin. Yung pride natin na humingi ng tulong sa ibang tao. It doesn't mean na pipilitin mo yung ibang tao na tulungan ka, kundi hayaan natin ng Diyos na hipuin ang kanilang mga puso para tayo naman ay kanilang tulungan. And like the king and other government toward Nehemiah. And lastly, identify how opposition can help strengthen you. Yung mga disadvantage sa atin, yung mga weaknesses natin, shift your perspective. Tingnan mo to paano ginagamit ng Diyos, paano to nagiging, paano doon nagpo-provide yung Diyos sa kung ano man yung hinihiling natin sa panalangin. Sa Christianity mo lang makikita yung disadvantage nagiging advantage. Even the negative events sa buhay natin, andon yung providence ng Lord. When you decide to follow Jesus, every struggle, ipagpapasalamat mo. Dahil nga, alam mo, there where you know you are in the right path. And path of becoming of what God wants you to be. Kaya huwag tayo maghinayang kung ano mang pinagdaraanan natin ngayon. Dahil alamin mo na itanda mo to sa iyong puso at isipan na ang Diyos everyday may pagkilos siya sa ating mga buhay, even on the times of valley. And daw para naman sa ating reflection, how can we take advantage of unintended positive effect of opposition? Or paano natin mapapakinabangan yung mga disadvantage sa ating buhay? At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na magkita-kita ulit tayo tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.